Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapanalig, syempre overseas, ang ating mga overseas Filipino workers sa iba't ibang dako ng daigdig. Kumusta po kayong lahat mga kapanalig? Lunes na naman at narito po tayo sa ating palatuntunan kung saan boses ng masa ang bida. Ako po ang inyong kapanalig, Norman Dikia. Live po tayo ngayong napakikinggan 846 sa tarapahitan ng inyong mga radyo. Napapanood sa ating DZRV 846 live streaming at sa ating Veritas TV sa Sky Cable Channel 211. At syempre hindi po tayo nag-iisa mga kapanalig sapagkat kasama po natin ngayon ang boses naman ng katanungan, ang ating paboritong attorney sa TikTok, Attorney Chel Diokno. Magandang hapon, attorney. Magandang hapon, Norman, at mga kapanalig. Samahan niyo po kami sa ating linggon-linggon talakayan at pagtutulungan dito sa Oras ng Bayan. Nako, kumusta nga ba ang nagdaang linggo, attorney? Nako, nagkasunod-sunod din ng mga event tayo, paring Norman. Aba. Nauna tayo doon sa Senado. Oo, ininbitahan ako ng office ni Senator Risa Ontiveros. Wow. Nagkaroon ng isang napakagandang SK event. Wow. Ang mga kasama po natin dyan ay mga iba't ibang opisyal ng SK. At ang pinag-usapan namin ay leadership. Uy, napakaganda. Oo, ang puro mga akbayan ng kasama ko. Nandyan po siyempre si Senator Risa Ontiveros, nandyan si Rafaela Paeng David, ang president ng Akbayan Party, at si Justin Balane, yung chair ng Akbayan Youth, at isang social media influencer, wow, si Inka Magnaye. So, hello. Uy, si Inka. Yes, wow, ang si magandang boses din si Inka. Nako, at congratulations. Ako, marami na naman silang natutuhan mula po sa inyo. At syempre, mga karunungan na ibabahagi. Ano? Sabi ko nga basta kasama ko ang mga kabataan, bumabata din ako. Aba, syempre naman. Lalo na pag ang mga issue na pinag-uusapan namin, yung talagang relevant at timely. Yes, at maganda yan para yung mga kabataan po natin ay talagang aware sila, no, sa mga pangyayari sa ating bayan. Pero hindi tayo nagtapos doon. Meron akong isa pang youth event. Ito naman ay mga taga Camarines Sur. Mga kaya natin youth Iriga and Sipokot. At hello sa inyong lahat. Marhay na hapon. Thank you for inviting me. Ang pinag-usapan naman natin doon ay ano ang role ng human rights sa political decision making. Wow. Kaya iba rin ang naging topic natin. Ayun, maganda. Kung kayo ay nasa Sipokot, ako naman ay nasa Virac noong nakaraan. Umaten po tayo ng installation ng bagong bishop po nila doon, si Bishop Oxiano, no? Si Bishop Louis Oxiano, ang bagong bishop ng Virac. At na-meet ko po doon si former Senator Keith Tatad, taga roon pala siya, no? At ang kanyang wife na si Tita Feni. So, ako magkatawid isla lang pa tayo noong nakaraan, attorney. Tayo naman ay nagpunta rin. Ito naman sa Taytay Rizal. Ito lang, malapit-lapit lang. Ito naman ang mga Rotaractors. Wow. Rotaractors ng District 3800. Ano to marami silang mga clubs. Nandyan yung Malabon, Navotas, Caloocan, Valenzuela, Marikina, Rizal Province, Pasig, San Juan at Mandaluyong. At ang iba rin ang topic doon. Every time na meron akong invite na maganda yung topic, talagang na-excite ako. Ito naman ay creating hope in the world. Wow, no? Napaka-positive, no, ang dating. Creating hope, no, sa kabila ng iba't ibang kinakaharap natin. So, napakaganda. At alam ko, sa buong week, kahit busy-busy si attorney, kita nyo naman mga kapanalig, kasama po natin ngayon, live na live. Siyempre naman, siyempre naman. Kaya mga kapanalig, samahan niyo po kami at sisimulan po natin ang mga maiinit na mga balita at talakayan sa ating Balita Yan! Balita Yan! Ito na nga ba? So, anong balita, paring Norman? Ito, balitang balita. Ay, alam ko na itong unang balita mo. Ito, sabi inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na naghahanda na sa pagtakbo bilang senador. Sa 2025 elections, ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga kapatid na sina Polong at Baste. Hindi lang isa, no? Hindi tatlo, Sinabi rin ni Sara na plano rin ni Baste na ngayon mayor ng Davao City
Duterte na tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Inawa ni Sara ang pahayag ilang araw matapos magbitiw bilang kalihim ng Department of Education. Sa kanyang pagbibitiw, sinasabi ng kanyang mga kaalyado na siya ang bagong leader ng oposisyon. Wala nga ba? Well, Naku, may maganda tayong matatanong mamaya po mga kapanalig. Abangan niyo po yan, ha? Kung talagang leader nga ba talaga ng oposisyon ng Vice President? well, ganito yan paring Norman. Wala naman, hindi naman bawal sa batas na may tumakbo na isang Duterte o dalawa o kahit tatlo. Wala naman problema yon. Pero ito lang ang tanong natin ay tatlong Duterte sa Senado. Medyo... Aba? Mismo si Pangulong Duterte noong 2016 ang nagsabi na magbibigay daw siya ng pagtuldok sa mga political dynasty. Pero kung tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado, paano kaya yung naging pangako niya noon? At siguro naman hindi naman family reunion o negosyo ang pamahalaan natin. Ang kailangan natin yung talagang mga naglilingkod sa bayan. Pero sabi ni dating Pangulong Duterte kahapon ito, sabi niya, niloloko lang kayo ni Inday. Ganon? Sabi daw niya, niloloko, naniniwala kayo ron. Kasi ang sabi ni Duterte, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na wala na daw siyang kakayahan dahil matanda na, wala na siyang pera, yabang na lang ang meron siya. Ba, yun yung sabi niya? Well, kung gayon, yung sinabi din ni VP Sara na siya na raw, o yung mga ibang kaalyado niya na si VP Sara na daw ang head ng opposition, ano yun, ay joke din yun? Aba, talagang hindi mo talaga sila masabi, Kasi 2016, ganun din ang halos ang strategy nila, Nasabing hindi tatakbo, pero humabol. At saka yung opposition, di ba, dapat ay principled yun. Yes. Nakabatay sa prinsipyo yan, yung sa paninindigan, hindi ba, paring Norman? Ayan, tama. Kahit mga kapanalig, ano po sa pananaw ninyo? Ang usaping yan, tatakbo, tatlong Duterte sa Senado. Magbahagi po kayo niya inyong opinion, ang inyong mensahe sa ating text line 0918-837-4827 at sa ating Facebook comment sa ating DZRV 846 live streaming. Babasahin po namin yan mamaya-maya lamang, mga kapanalig. Balita yan! Ito pa balitang-balita rin ito. Inilutang ni Senadora Riza Ontiveros ang posibleng kaso ng identity theft nang ilabas nito sa investigasyon ng Senado ang isang dokumento mula sa NBI na may larawan ng isang babae na ang pangalan ay Alice Leal Go. Nakapangalan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sino kaya talaga ang tunay dyan? Pareho rin ang birthday ng babaeng nasa dokumento ng NBI sa birthday ng alkalde ng Bamban Tarlac na dinadawit sa illegal na pogo sa kanyang munisipalidad. Bago rito. Twins yan. Grabe, parehong-pareho ang pangalan. Happy birthday. Bago rito, ibinasura ng ombudsman ang apela ni Gon sa 6 na buwang suspensyon na ipinataw sa kanya kaugnay ng nasabing kontrobersiya. Ano tingin mo dito, attorney? Naku, alam niyo mga kapanalig, ay habang iniimbestigahan to, lalo pang lumalalim ang mga issue, Talo pa ang telenovela. Nako po. Sa nilabas pa nga na dokumento ni Senator Sherwin Gatchalian mula sa Board of Investments, ay may meron siyang ipinakita na application sa Special Investors Resident Visa. At doon naman, ay meron daw, at kitang-kita naman sa dokumento na pumasok itong si Guo Huaping sa bansa noong 2003, nung siya ay 13 years old pa lang. At ang kanyang ama, batay doon sa dokumento, ay parehong Chinese. Ngayon, lumalabas na nga na kumpirmado na ang kanyang pagkatao sa inilabas na dokumento ni Senrisa ay nga si Mayor Go. At hindi lang yon, nag-match pati ang fingerprints ayon sa NBI. Kaya mukhang nagpapanggap lang yata itong Chinese national na si Guo Huaping na siya ay Pilipino na si Mayor Alice Go. Paano kaya yun, paring Norman? Siyempre, nag-aral sila sa farm. Ikaw, Nako naman talaga naman. Pero nakakabahala ito. Dapat magkaroon ito lang, hindi lang ng mas malalim na investigasyon. Kailangan may prosecution, dapat may parusa yan. Dahil ibang klase yung mga nangyayari na nakikita natin. Ibang klaseng korupsyon ito kasi yung mga dokumento nga na peke, tapos magiging mayora, tapos papasok pa ang pogo, mukhang syndicated activity ito.
At imposible na walang nakakaalam sa gobyerno. Oo, so dapat hindi lang yung mga involved dyan na mga prominente, pati yung mga opisyal ng ating pamahalaan na somehow ay pumayag o di kaya ay na-influensyahan para tulungan itong mga ito, kailangan maramdaman nila yung hipin ng batas. Nako, mga kapanaliga, ano ang inyong say dito sa ating usapin na ito? Text lamang po kayo sa ating text line 0918-837-4827 at sa ating Facebook live streaming sa DZRV 846. Balita yan! Ito pa isang balita, no? Sunod-sunod naman ang kaso ng hacking na nangyari nitong mga nakarang araw. Nahuli kamakailan ng isang hacker na umamin na nakapambiktima na siya ng 93 websites na mga ahensya ng gobyerno at ng mga pribadong tanggapan. Nabiktima ng hacking ang fast food chain na Jollibee kung saan naapektuhan ang 11 milyong data subjects na karamihan ay mga customers. Ilang araw nakalipas, nahack naman umano ang database ng Lazada. Naku, sino mahilig mag-order dyan? Ako, marami mga kaibigan Kung saan nakuha naman ang datos ng 18 milyong customer nito. Ibinebenta na umano sa dark web ang datos mula sa mga customers ng Lazada sa Pilipinas. Nako, sinong mahilig Nako, mga kasama ko dito, may mga parcel ba kayo ng Lazada dyan? Nako po, ano kaya ang mangyayari dito, Attorney Chela? Alam mo, parang Norman, mga kapanalig, nakakabahala to dahil mga private information natin yan. Nandyan pati yung address. Minsan, may mga iba't ibang mga credit card o financial information pa. At kaya nga tayo nagkaroon ng isang data privacy law. At kaya rin tayo mayroon National Privacy Commission para maprotektahan yung mga datos na yon. Kung nahack lang naman ng ganyan-ganyan at nabebenta pa sa dark web, paano naman ang privacy natin lahat? Aba. Delikado tayo dyan. Kaya mga kapanalig, maging maingat din tayo, no? Kasi syempre yung iba may click lang ng click, no, sa mga nakikita nila sa online, sa text message. Ito yung mga paraan din ng mga hacker na ginagamit din po para makuha yung mga identity natin, no? Kaya mga kapanalig, no, minsan natakil yan natin dito, Attorney, itong usapin na ito, no? Kaya mga kapanalig, kayo po ba ay nakaranas na nabiktima ng pang-hack? Ano kaya ang masasabi ninyo dito sa usapin na ito? Mag-text lamang po 0918-837-4827 o mag-comment sa ating Facebook live streaming sa DZRV 846. At wag natin kakalimutan, ang pinakamagandang komento ay magkakaroon ng premyo. Aba! Yes, 2,000 pesos mula sa Oras ng Bayan. Kaya dyan lamang po kayo. Chillax lang. Sa programang ito, Oras ng Bayan, ay kayo po ang bida. Kaya ngayon ay bibigyan natin daan ang inyong mga pananaw, ang karanasan at opinyon ng lahat ng mga kababayan natin. Ayan, sali na sa ating malalim at mainit na talakayan sa ating Boses ng Bayan. Katulad na lamang sabi doon ni 5652 Attorney. Ano ba sinasabi niya rito? Ay, sabi niya, kung hindi pa ipapatigil ang mga operasyon ng POGO, maaring kumontrol ito sa mga tatakbo sa darating na halalan sa Mayo 2025. Tama. Mag-isip po sana ang ating mga leader sa gobyerno. Maraming salamat, Jerry Angustia ng Navotas City. Sabi naman dito ni Rowen Atcha sa ating Facebook Live, masasabi ko lang kung tatakbo ang tatlong Duterte ay parang kasakiman na yan sa kapangyarihan. Parang ayaw na nila mawala sa posisyon. Sana pagbigyan naman ang iba na may malasakit sa bayan para maramdaman ang tunay na pag-unlad. Aba, talaga naman. Talagang hindi na sila nagsawa. Ano? Ang dami-dami na nila. At mga kapanalig, sabi naman dito ni Jano Robles ay ako no to 3 Duterte dahil magagamit nila sa abuse at takasan ng case ng ICC. Yan, pwede rin. Pwede rin yung punto niya na maaaring gagawin na lang. I-turntable nila yung mga proseso, ano? Kaya mga kapanalig, maganda rin pag-usapan natin, speaking of mga Dutertes, ano? May bisita tayo ngayon at napakagandang balita na, no? Kamakailan, last week lang ay talagang lumabas itong magandang balita na ibinasura ng Muntinlupa Regional Trial Court ang huling drug case laban kay dating Senador Laila de Lima.
dahil nga ay mahina at hindi sapat ang naisubmitang ebidensya ng prosecution na pinagbigyan ng korte ang demurrer to evidence na inihain ng kampo ni Attorney De Lima. At ito'y patunay lang na walang batayan talaga ang mga kasong isinampas sa kanya ng nakaraang administrasyon. Kaya't kumustahin po natin ngayon ang dating senadora, si Senator Laila De Lima, ang makakasama natin ngayon sa programa. Magandang hapon, Senator, at welcome po muli sa ating programang Oras ng Bayan. Magandang hapon sa inyo, Attorney Chel and Norman, saka sa mga nanonood at nakikinig sa inyo dito sa programang Oras ng Bayan. Nako. Karangalan ko po na nandito po ako. Aba, happy ngayon si Senator Laila, no? Una, kumusta po kayo, Sen, sa mga nakalipas na araw? Naku, napakalaking ginhawa talaga yung pakiramdam ko at masaya syempre na nakaraos din after 7 years na kung ano-ano mga kaso ang binato sa akin. Tatlo nga po, among them nga po yung 3 drug cases na yan. So tumagal ho ng ganito 7 years. Yung una na basura noong 2021, yung pangalawa na basura last year, May of last year, and then ngayon itong huli lang yung June 24. So matagal din na panahon na nagtiis tayo, na hinihintay yung hustisya, kasi para sa akin hustisya yan para sa akin doon sa ginawa nila ng mga katakot-takot na mga istorya na wala namang katotohanan, yung lalo na yung ganyang istorya na yan na involved daw ako sa droga. Never po tayong na-involve sa droga then and now, at hindi ko po gagawin yan na magiging involved sa droga. So ito po mga pagbasura nito, i-validate nga o kinonfirm yung matagal ko nang sinabi na ito ay mga gawa-gawang kaso lang dahil gusto lang akong patahimikin, gusto lang akong balikan nung dating Pangulo dahil sa mga pag-iimbestiga ko doon sa mga patayan, yung mga DDS killings noong 2009, tapos yung mga EJ case noong war on drugs. At so pinapatahimik ako, pinapahinto ako, kaya ako ginawa ng mga ganyan para humina ang loob ko, para akala nila tatahimik na talaga ako, na hindi ako masyado makagalaw, para i-advocate sa mga tao na bakit yung mga EJ case na yan ay hindi katanggap-tanggap. So, malaking ano po yan, talaga namang grabe ang naramdaman ko. Pasalamat pa ako ng gusto sa mahal na Diyos, na kasi nga noong November pa ako nakalaya dahil sa bail, pero bail lang po yun, pansamantala lang yun. Pero yung pagbasura nung kaso, pag-grant ng demurrer to evidence, at sinabi nga doon, acquitted kami, hindi lang sinabi doon sa dispositive portion, yes. Attorney Chel, na our demurrer to evidence was granted. Sinundan pa ng all the accused are acquitted. Kasi yun naman talaga ang epekto ng pag-grant ng isang demurrer to evidence, as if you were acquitted, as we were acquitted. So malaking bagay po ito na talagang parang yung sword of Damocles kasi yun habang hindi mawawala yung mga, alam yun, napakahirap, dadaan ka sa ganong proseso na yung time mo nawala sa'yo, nawala kasi sa pamilya mo, yung hindi ka na makagalaw. Grabe, it's almost indescribable. Kailangan nyo na munang ranasan yung dinaanan ko bago maintindihan nyo ng lubos-lubusan yung nararamdaman ko. Yan, Attorney Chel. Ay, ito, matagal ko nang gustong itanong kay Sen Laila ito. Kasi pareho kaming humaharap sa court, ano? As lawyer. Paano naman yung inyong pakiramdam nung kayo ay nandun sa court as an accused? Kasi syempre, iba yun eh. Talaga. Mahirap, Attorney Chel kaya lang, bilang abogado nga, I really had to continue respecting the rule of law. Na kailangan kong respetuhin yung justice system natin, even if may malaking tampo ako sa justice system, dahil unang-una hindi dapat tinanggap na yung mga kaso na yan. Tinanggap, hindi nga dapat ako na nakulong kahit isang araw, pero tinuloy pa rin. So biro mo yung haharap ka doon, makikinig ka sa mga akusado,
At talaga naman yung mga yung mga witnesses, yung mga prosecution witnesses, nakikita mo, naririnig mo, mga nagsisinungalingan, sobrang mga kasinungalingan, tinuturo ka na nakipagkontsabahan daw ako sa mga drug lords, tumanggap daw ako ng milyon-milyon na pera sa lapi dyan sa mga yan, dahil nga daw para gamitin ko daw dun sa pagkampanya ko nung nagkandidato ako. Ang sakit po nun eh. Ang sakit nun. Kaya I have to be there. So, every single hearing, nag-attend po talaga ako. I never skipped any hearing. Kailangan ko lang ipakita na kahit ganyan ang ginagawa sa akin, ay respetado ko yung proseso, yung sistema. Kasi we were trained that way, to respect our justice system and to do things para magkaroon talaga ng respeto ang lahat sa justice system. So that is one way, or my way of doing it, na respetuhin niyo yung justice system, kasi ito lang ang ang paraan para lumabas yung katotohanan at para ma-vindicate ako. Sa labas ng justice system, paano mo gagawin yan? Kahit araw-araw ka sumigaw ng sumigaw, inosente ako. Kahit umiyak ka nung umiyak, inosente ako. Pero hindi mo naman patutunayan yan sa korte. Hindi naman on record yan na talagang seryosong bagay yan. Wala rin. Kaya kahit masakit, kahit mahirap, yung oras ng mga nasayang, yung gastos, hindi dapat dumaan ng ganun. Kaya lang, wala akong choice para harapin lahat. Hindi katulad ng iba dyan, ng mga fugitives from justice. Alam niyo, tago ng tago. Inosente din daw sila. Kung inosente sila, dapat harapin nila yung mga kaso at doon nila patunayan na inosente sila. Ayan mga law students, mga abogadong nanonood at nakikinig, ang role model dapat natin si Sen Laila. Kailangan pa rin natin igalang ang rule of law kahit na naging biktima rin tayo ng inhustisya. Ma'am, may tanong pa po ako. May plano ba kayong sampahan, let's say, ng kaso yung mga nasa likod ng nag-file nito, mga wala naman basis na mga kaso laban sa inyo? Seryoso na pong pinag-aaralan ng aking legal team yan. Dahil nga, it's a matter of justice. Justisya po yan. Justisya eh. Dahil grabe yung ginawa nila. I was wronged. I mean, yung mga wrongs na inano nila sa akin. Yung dignity ko, yung katauhan ko, talagang yung pagkababae ko, binastos nila ng binastos, tapos yung reputasyon ko, sinira nila ng sinira, dahil meron talaga mga naniwala doon sa mga akusasyon na yun na pero inbound sila rin ang droga. Sila rin ang sumisigaw ngayon na biktima sila ng mga deepfake, ha? Kung anong ginawa nila kay Senator Laila noon, sila rin ang sumisigaw ngayon. Kaya nga. So ito pong legal team ko, nagiging maingat din sila kung anong klase mga kaso. Hindi kami yung basta-basta lang magpa-file ng mga kaso. Kailangan piliin kung ano yung mga malalakas na mga kaso, anong klase, dahil nga, pero ang pinaka-basis would be yung false or malicious prosecution. It's a matter of justice. Hindi ito dahil gusto kong maging vindictive o vengeance. Hindi naman po yun ang pakay ko. Gusto ko rin lang malaman ng mga tao paano ginawa yon. Paano nila mga kinumbinsi yung mga testigo na yun, ng mga nagsinungaling. Sino-sino yung mga nagkumbinsi? Sino-sino yung mga nanakot sa kanila? Who were really behind it? Although, alam naman natin kung sino ang pasimuno niyan. Makikita natin yan doon sa mga pinagsasabi niya noon. Hindi pang ako kinakasuhan o sinapsampa ng kaso. Talagang inano na ako eh. Yung grabe yung tira sa akin, yung mga ano sa akin, as if guilty ako talaga. So, kailangan lang talaga para yung mga nasa poder, hindi sila dapat nag-aabuso. At hindi dapat nila wine-weaponize yung batas, yung rule of law, para balikan lang ang isang kalaban sa politika, yung isang para balikan lang ang isang kritiko. Gagawin uli yan kung hindi natin talaga pananagutin yung mga behind my persecution.
Tama po yan, parang grabe. Norman. Yes, Sen, kailangan we have to teach them by example na hindi dapat nilang gamitin yung batas sa ganung paraan. Porket sila yung nandoon, nakaupo. Nako naman, grabe talaga. Yung sa Attorney Chal, meron pa ba kayong mga talagang sa proseso ng pinagdadaanan niyo ni Attorney Laila, ano yung mga dapat talagang maging tingin ng ating mga kapanalig dito? Well, ako ang isa kong curious din ako, ma'am, yung do you have any plans of cooperating or working with those in the International Criminal Court? Oh yes, sinasabi ko na po yan na talaga namang we've been pushing really na matuloy ang ICC na yan up to its conclusion, at we have been closely monitoring yung mga developments at tutulong po tayo kasi ako nga po yung nagpa-imbestiga nung sa DDS killings noong 2009. Although strictly yung mga killings po nung up to 2009 hindi po yun covered ng temporal jurisdiction ng ICC kasi ang inimbestigahan nila ngayon yung mga killings from 2011 to 2019. 2011 nung naging miyembro po tayo ng ICC. Nung 2011, nung 2019 nung naging effective po yung withdrawal ng Pilipinas, nung withdraw tayo nung dating Pangulo from the Rome Statute or ICC. Kaya yung mga inimbestigahan ko noon sa DDS killings, technically hindi po yun covered. Pero malaking ano po yun, making tulong kasi pinapakita noon yung pattern. Yes. Yung mga patayan nagsimula nung naging Pangulo si Mr. Duterte noong 2016 ay parang ginaya lang or continuation lang nung mga patayan noon under DDS. So makakatulong po ako doon, my insights and what I learned, what I got from that investigation. At ganun din, nung naging senador rin po ako noong 2016, ay alam nyo naman po yun na nag-file po kaagad ako ng resolution noon, July 13, as early as July 13, 2016, kakaupo lang, kakaupo lang nung bagong gobyerno, 13 days, ay nag-file kaagad ako kasi napansin ko, right after election, hindi pa nga nag-a-assume sa office. Nagsimula na yung halos araw. At foresee ko na kaagad, nako, ginagawa na naman yung mga ginagawa nila noon sa Davao. Hindi ako pwedeng manahimik lang. Kaya nag-file kaagad po ako. So kaya lang ang problema, after just 3 hearings or 2 or 3 hearings that I was presiding as the chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights, tinanggal na po ako nung mayoriya nung Senado. So nawala na po ako bilang chairperson. So hindi ko na po na-pursue yun. Pero sa start, meron din naman po ako na mga nakuhang information tsaka mga nakuhang mga affidavits na which we can share with the ICC. Nako, mga kapanaliga, antabayanan po ninyo. Mamaya-maya po ay mas laliman pa natin yung ating pakikipagtalakayan kay Attorney Laila sa kanyang naging pinagdaanan, no? Alam po natin yung mga kapanalig pero sa oras na ito, chillax lamang kayo dyan. Oras ng Bayan. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic Broadcasting. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig, oras natin alas 3:36 ng hapon. Oras ng Bayan. Puro kalokohan ng pogo ang naririnig natin sa balita ngayon. Pero ano nga ba ito?
Let me explain. Ang POGO ay short for Philippine Offshore Gaming Operations. Ito ay operators ng online gambling na nakabase sa Pilipinas pero ang pwede mga customers, foreigners sa ibang bansa. Maraming POGO ang pinapatakbo ng mga Chinese at Chinese din ang kanilang mga kliyente. Nagsimula ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte na sumuporta sa POGO at sinabing kailangan ng bansa ang income mula sa kanila. Yung POGO na yan, malinis yan. Fast forward ngayon at naging malinaw na ang POGO ay pugad ng mga sindikatong involved sa scam, drugs, human trafficking, kidnap for ransom at torture. Tinawag rin ito na national security concern ng Department of National Defense. At ang contribution ng POGO sa ekonomiya halos wala ayon sa National Economic Development Authority at Department of Finance. Kaya pati sila ay pabor na i-ban na ito. Sa raid kamakailan, lumalabas na mukhang involved pati ang mga officials ng gobyerno sa illegal activities ng POGO. Kaya siguro, bulag sila dito. Crimen at corruption lang ang dala ng POGO, kaya pabor ako na i-ban ito. Agree rin ba kayo? Let me know in the comments. And follow for more legal explainers. Oras ng Bayan. At tuloy-tuloy po tayo mga kapanalig sa ating talakayan. Basahin lamang po natin itong mensahe ni 5386. Ano ba sabi dito, Attorney Chell? Ay, sabi ni Enrique Viste ng Quezon City, kung siseryosohin lang ang pag-imbestiga sa POGO ay maraming politiko ang nagbibigay protection dyan na dahil sa pera. Magandang point, ha? Kaya dapat lang na alisin na ang POGO sa ating bansa. Na hindi masira ang imahe natin sa ibang bansa, ay dapat iban na ang POGO na yan. At meron pa siyang isa pang comment. Sabi niya, galit ako sa gawa-gawang kaso laban kay Sen De Lima na wala naman matibay na ebidensya. Ganun na lang nila binaboy ang batas. Sana makabalik sa Senado si Sen Laila para maipakulong ang dapat makulong na nagpasimuno ng tokhang na yan. Maraming buhay ang inutas nila. Ayan. Nako, alamin natin kung anong may sasagot ni Attorney Laila doon sa Oo, magandang tanong po, ma'am. Magandang tanong, ha? Ni Enrique Vista, no? Ang tanong niya ay, sana makabalik na sa Senate. May plano ba? Wala. Wala ba? Wala, mahirap po. Sa pinagdaanan ko, kasi nga rin-rebuild ko pa. I'm still rebuilding my life. Personal, pamilya, at saka syempre sa mga, ano ko rin na, kasi kasapi nga po ako ng Liberal Party, spokesperson po ako ng Liberal Party. So hindi maiiwasan ng politika, pero hindi po yung magtatatakbo ako. Tutulong po sa LP. Tutulong kina Attorney Chell, kina Bam, at kay Kiko. Dahil sila naman talaga ang mga karapat-dapat. Dapat madagdagan pa sila na i-presenta natin sa taong bayan. Pero ma'am, hindi naman po ninyo sinisirado ng buo yung pinto sa pagtakbo at sometime in the future. Alam nyo naman siguro na mahirap din naman na isara ka agad. You know, sa ang buhay natin, hindi pwedeng saradong-sarado tayo for anything. Yes. Kasi things can still happen. There might still be significant developments. Pero pag iniisip ko po yan, lalo marami po nagtatanong ngayon, lalo po ako para akong nape-pressure, para akong nahihirapan mag-isip. Mahirap para sa akin po na ganyan pa, nga, yung mga balita na yan, na tatakbo rin daw yung mga Duterte, tapos it's a tight race, may mga sasabak na naman na iba dyan, and then so, mahirap po kaya kailangan ko talaga ng more self-reflection, discernment, and konsulta sa pamilya at sa mga kaibigan. Ayan. Naku, grabe ha. Oo. Kanina po ay nabanggit namin sa balita yan na may sinabi po yung mga kaalyado ni VP Sara na si VP Sara na daw ang leader ng oposisyon. Ano pong masasabi niyo doon? Okay. Anyway, ano naman ako na I think the latest news nabasa ko kanina na parang tinanggihan ni VP Sara na siya na daw ang opposition leader. Sinabi naman niya na hindi naman daw siya interesado na maging leader, at least yun ang pagkakabasa ko ng opposition, pero gagawin lang daw niya yung pwede niyang gawin, pero not as an opposition to anything or to anybody or what. Pero yung unang-una pa nga lang, nag-react nga kaagad doon yung Liberal Party. Sabi namin, hindi yan katanggap-tanggap. Dahil nga, ano bang
ipapakita niya na track record na pwedeng sabihin opposition siya. Kasi yung pagkaka-opposition, hindi lang dahil umalis ka na dun sa team ninyo, lumabas ka na sa kusina, ay sasabihin mo, opposition ka na. Kailangan meron kang pinapanindigan na malinaw na mga prinsipyo, yung sinasabi kanina ni Attorney Chel. Yung na talagang prinsipyo na naninindigan ka, you've been consistent all along about these principles, pinapakita mo sa trabaho mo, pinapakita mo sa mga sinasabi mo. May mga issues na duda tayo na opposition, na pwede siyang opposition leader. Wala nga siyang comment dyan sa usapin ng West Philippine Sea tsaka China. Wala rin din siyang comment sa pagtatago ni Pastor Kibuloy. In fact, dinidepensahan pa ng pamilya niya si Pastor Kibuloy. Anong klaseng mga posisyon yan ng isang opposition leader? Yung human rights, ano pa nga siya yung masasabi natin na may pagka-anti-human rights din siya. Katulad ng ama niya, na mas nag-ano siya sa, alam mo na, yung red tagging. Notorious siya sa red tagging. So wala rin siya, yung puso niya, wala dyan. And then yung anti-corruption, may mga corruption issues siya. Yung tungkol nga, remember yung paggamit ng confidential fund na hindi pa niya masagot ng maayos. So is that an ideal opposition leader? Walang pinaninindigan na tunay na mga prinsipyo. Nako. Napakagandang pagpaliwanag po ni Sen Lailan. Galing-galing. At least yun parang nahimay ni Sen Lailan na ano nga ba ang tunay na karakteristik ng maging isang opposition leader at maging isang leader talaga. Unang-una yung mga prinsipyo. Unang-unang talagang iniisip lamang yung kapakanan ng taong bayan. Hindi mga self-interest, self-preservation. Yung kasi yan ang, alam mo na, pasensya na kung masyado akong prangka sa mga sinasabi ko, karamihan ng mga politiko natin, ganon, mga trapo. Yun na nga, yung pagkada eleksyon, pabago-bago ng mga partido. Kasi wala kang pinaninindigan ng mga values, ng mga mission, vision, mga platform of governance. So, kailangan yung alam yung ginagawa, may kakayahan yung paggawa ng mga mandato, tsaka yung with the best interest of the country and never self-interest. Pinaglalaban yung sovereignty, yung dignity ng ating bansa. At tumutulong dun sa mga nangangailangan, yung mga marginalized, mga vulnerable. Pinaglalaban yung mga karapatan ng mga inaabuso, mga biktima. Yung malinaw, yung kanyang pananaw. Hindi pabago-bago o dahil lamang nga sa self-interest or political ambitions. Nako, yan talaga, no? Malinaw yan. Malinaw dapat sa tayong mga mamamayan, no? Dapat makita natin yan at hindi tayo pabubulag kung magkano man yung ilalagay, itatapal sa kanila, di ba? Kaya dapat matuto na tayo sa kung ano yung mga nangyari nung past elections. Nako naman talaga. Attorney Chel, may mga dagdag kayong mga katanungan para kay Sen Laila bago tayo magpaalam. Well, maibat po tayo ng konti. Kasi dati kilala rin kayo as an election lawyer. Meron kayong magandang practice. Ayan, oo. Are you planning to revive your practice? Have you been handling cases again? Not yet. But plano ko talagang to resume my law practice. Kahit limited lang din, Chel. Kasi syempre, mangangapa na naman ako niyan dahil ilang taon din naman ako nawala sa law practice. Yes. Hinihintay ko lang yung certification ng aking sa MCLE. Natapos ko na. I was able already to complete kasi I had to take yung MCLE, yung mandatory continuing legal education. Kahit abogado ka na, kailangan mo pa rin to undergo continuing legal education. You have to achieve certain number of units. Nung nasa gobyerno po ako, nung nasa DOJ po ako, saka nung senador po ako, exempted po ako sa MCLE. Pero ngayong wala na, I had to
achieve a certain number of units na nakuha ko na po. Nag-enroll po ako, nag-attend po ako nung mga sessions, and hinihintay ko na lang yung certification bago ako mag-resume ng practice. But whether it is election law practice ulit, Dinchel, hindi ko pa alam kung anong linya. Okay, pero it's just going to be selected lang. Selected cases na mga sa tingin ko talagang okay na mga kaso at kaya kong i-handle, then I will do so. Bilang kagalang-galang na tagapagtanggol, I look forward to seeing you in court and perhaps appearing with you in court. Of course, yung flag na, mag-a-apply nga ako sa flag. Sure po, ma'am. Anytime po. Mag-a-apply ako sa flag. Diba? Yung mga kapanalig natin nakikinig, ang flag ay ready na umalalay, no? Sa mga nangangailangan po ng tulong para makamit ang katarungan. At nako, ready, mag-a-apply si Sen Laila. Wow, that will be such a great addition to the organization. Bago po tayo magpaalam kay Sen Laila, Attorney Chal, ano po ang inyong mensahe na gusto niyo pong ipaabot sa ating mga tagapakinig po ngayon? Unang-una, lubos ko pong pasasalamat sa inyo na mga hindi bumitiw, na naniwala talaga sa mga pinaglaban ko at naniwala na ako ay inosente dun sa mga kaso laban sa akin, yung mga akusasyon laban sa akin. Napakalaking bagay po yun kahit nandun pa po ako sa kulungan, kapag iniisip ko na nako, marami pa rin naman ang talagang mga nag-iisip, marami pa rin naman yung mga mabuting loob, ang kalooban na hindi basta-basta naniniwala doon sa mga ganyang akusasyon. Malaking bagay po yun, pinalakas nyo po ako. Kasi kung wala po yun, mahihirapan po ako. Lalo pong napalakas yung pag-asa ko, kasi pag nakakulong ka, ang pinaka-ano mo lang talaga, pinaka-weapon mo ay yung hope and faith. So, kasi marami pong sumusulat sa akin noon na hindi ko naman po mga kilala. Pero sumusulat sila at sinasabi nila, I mean, they were uplifting me, my spirit. So, malaking bagay po yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa mga dasal lalo na. Napakalaking po ng dasal. Talagang yun ang pinakamalakas kong armas. Yung araw-araw po ako nagdadasal, ilang beses ako nagdadasal sa isang araw nung nasa loob ako, nagbabasa ng Biblia. So alam ko po may mga nagdasal din para sa akin. At maraming salamat po sa inyo. Nako, maraming salamat po mga kapanalig. Bisita po natin Attorney Laila De Lima, human rights lawyer and professor at dati pong senador, dating mababatas, na hopefully ay patuloy na maglilingkod sa ating mga kapanalig. No? Kaya mga kapanalig, dyan lamang po kayo, magpapatuloy po ang ating oras ng bayan. Chillax lamang kayo dyan. At bago tayo mag-bye-bye time, Attorney, syempre, may pangako tayo na ang mapipili po na texter at ating Facebook commenter ay mananalo po ng 2,000 pesos. Sino po ba ang napili po natin ngayon, Attorney Chal? Marami ang nagpadala ng text message. Nung nabasa ko po ang lahat, ang nagustuhan kong komento ay nanggaling kay Enrique Vista ng Quezon City, na nabasa ko na kanina, pero ang mismo sabi niya ay tungkol sa Pogo, na dapat iban na yan, at siya rin ay talagang galit na galit sa mga nangyaring kaso laban kay Sen Laila na wala naman ebidensya o batayan. Yan, congratulations Enrique Vista ng Quezon City. At sa ating Facebook commenter naman ay si Dennis Barlizo. Ito ang kanyang message. Kapag nagkataon po talaga na tutuloy ang tatlong Duterte na tatakbo sa Senado, first time na may magkakapamilya sa Senado nang sabay-sabay sa iisang eleksyon. Ang madalas kasi salitan sa halalan ang pagtakbo ng magkakamag-anak na pareho ang apelyido. Sa panahon ngayon, marami ang nagaganap na iisang pamilya lamang ang namumuno sa isang bansa o bayan. Ang mga mamamayang Pilipinong tulad ko ay hindi sumasang-ayon sapagkat ito ay hindi nagdudulot ng mabuti sa ating bansa, bagkus nagdudulot ng korupsyon
korupsyon dahil sa pagtutulong-tulong ng mga politikong pamilya sa gobyerno. Ang political dynasty ay maaaring iugnay sa monopolyo kung saan isang pamilya lamang ang namumuno sa isang lugar. Dahil sa political dynasty, nagiging corrupt ang ating bansa dahil na rin sila ay pamilya. Karamihan sa kanila kinakamkam ang kaban at sila ang nakikinabang sa mga ito. Sa aking opinyon, maaaring maiwasan ang political dynasty at the graft and corruption kung hihigpitan ang kwalifikasyon sa bawat posisyon sa gobyerno. Halimbawa sa political dynasty, kung lilimitahan ang mga kaanak na gustong magkaroon ng posisyon sa gobyerno, maaaring mabigyan ng pagkakataon ng ibang may potensyal. At sa graft and corruption naman, maaaring suriin ang mga nagbabalak sa posisyon sa pamamagitan ng psychological examination upang malaman kung hanggang saan ang kanilang katapatan sa pagsiservisyo sa mamamayan. Nararapat din siguro ang palagiang pag-audit sa mga gastos sa kanilang ginagawa gamit ang perang iginugugol sa kanila. Congratulations si Dennis Barliso. Maganda yung mga puntos niyan. May psychological examinations pa. Dapat naman talaga para ay magiging karapat dapat yung mga uupo at maihalal natin na leader. May isang mabilisan lang, Attorney Chel. Saan po kayo ngayong mga susunod na araw? Ay, magkakaroon ako ng isang online lecture sa members ng IBP Pampanga. Hawaii. Itong darating ng mga araw. At sa mga sa susunod na araw, magkakaroon naman tayo ng pulong-pulong sa mga artists, mga members ng film industry. Wow. Kasi nagkaroon, di ba, ng bagong batas, yung Eddie Garcia Law. At gusto nilang malaman kung ano ba talaga yung laman nito. Ayan. Ako, maganda yan para sa ating mga colleagues, no, sa media industry din, sa film, na magbigyan pa ng sapat na karapatan ang kanilang pagtatrabaho. Kaya maraming salamat mga kapanalig sa inyong pagtutok, pakikinig, panonood sa ating palatuntunan sa araw na ito. At hanggang sa susunod na mga araw, tayo po ay muling magkarinigan. Ito po ang programa kung saan Boses ng Masa ang Bida. Ako po ang inyong kapanalig, Norman Dikia. Ako naman po si Attorney Chel Diokno at samahan niyo po tayo sa darating na Lunes ulit sa ating linggo-linggong talakayan at pagtutulungan sa Oras ng Bayan.